Okay. So, maraming nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung best way o best na strategy na pwedeng gamitin o pwedeng gawin para mas maakit o pagpantasyahan sila o makaramdam ng romance o kaseksihan o elbog yung mga ex nila sa kanila. Well, actually, ang pinaka best way na pwede ninyong gawin o pwede ninyong gamitin sa mga ex ninyo para mas maakit ito sa inyo, okay, during ng breakup ninyo o habang magkahiwalay pa kayo, ay of course walang iba kundi yung paggamit ng mga litrato o photos o sabihin na nating pag-upload o pagpapakita sa kanya ng sexy video mo. Okay, pero bago natin simulan ng video na ito, gusto ko munang ipaalam sa inyo na itong ituturo kong napaka-epektibo at napakabangis o sabihin nating napakalupit na bagay na ito sa inyo ngayon, okay, ay maaari nyo lamang gamitin sa isang tao o sa ex ninyo pagkatapos na ng radio silence. Matter of fact, after ng 30 days, tapos after pa ng another 2 weeks, tsaka ninyo pwedeng gamitin ito, okay? And also at the same time, pwede rin itong gamitin ng mga nasa breakup o kakahiwalay pa lang o matagal nang hiwalay, okay? At itong hiwalayan na ito ay nagtagal na ng sabihin nating more than 3 months, okay? Para ito sa mga ito, okay? Pero kung bago pa lang yung breakup at nasa radio silence pa lang kayo o mag-uumpisa pa lang kayo ng radio silence ninyo, wag na wag nyo munang gagamitin o gagawin itong bagay na ito. Okay? Kasi napakadelikado dahil nga, of course, di ba, common sense na lang, kaka-reactivate o kaka-deactivate mo pa lang ng social media account mo o kaka-radio silence mo pa lang o kaka-no contact mo pa lang, tapos gagawin mo na kagad ang bagay na ito. And also at the same time, gusto ko rin malaman ninyo na itong bagay na ito ay hindi ko ipinupush sa inyo na gawin ninyo. Okay? Kumbaga, kung gusto lang ninyo na mas maakit o sabihin natin ma-turn on yung ex ninyo sa inyo, okay, then ito yung pwedeng gamitin ninyo. Kasi ako, ilang beses ko na itong accidentally na nagamit before. And may mga times din na nagamit ko ito ng sinadya ko talaga. Kasi nga, naintindihan ko na nagwo-work pala siya. Okay, matter of fact, may isa pa nga akong ex na nung ginamitan ko ito noon, nung nakikipagrelasyon pa ako, nanginig pa siya nung kasama ko siya dahil sa nakita raw niya na litrato sa akin. Okay? At matter of fact, nung magkasama na kami, mas pinakitaan ko pa siya ng mga litrato ko na talagang nagpaluha sa kanya. Tapos yung nangyari pa nung mga time na yun ay talagang nag-perform siya ng masarap, okay, noong mga oras na magkasama na kami at nandun na kami sa loob ng kwarto. Okay, alam nyo naman, nag-iingat tayo dahil nasa YouTube tayo. So, ang ibig sabihin ko dito ay, kumbaga, nasa sa inyo yan kung gagamitin nyo ito ng sasadyain ninyo o hindi ninyo sasadyain, okay? Pero one thing is for sure, kapag ka nangyari ang bagay na ito o nakita ito ng ex ninyo, yung ex ninyo ay paniguradong magkakaroon ng impact dito sa bagay na ito. Matter of fact, lahat tayo pagka nakita natin itong ganitong klaseng litrato o ganitong klaseng video, madadala at madadala talaga tayo. Lalo na't alam mo na yung tao na iyon ay dating konektado sa iyo. Meaning, dating may nangyayari sa inyo, dati kayong magkakilala, dati kanyang minahal, dati mo siyang pag-aari, di ba? Dati kayong nagsama. Okay, then of course, maakit at maakit ka talaga o magkakaroon ka talaga ng idea na, teka nga, kontakin ko nga, di ba? Kasi akin naman to dati, di ba? Ako lang naman kasi, nakipaghiwalay ako sa kanya. Sayang din to, di ba? Lalo na kung ganito na siya ngayon, okay? Pero bago mo gawin itong litrato na ito o itong strategy na ito, gusto ko malaman mo na napaka-importante ng parte ng self-improvement dito. Okay? Dahil hindi ka pwedeng basta mag-upload ng ganitong klaseng litrato o video nang hindi nag-improve yung itsura mo. Okay? Lalong-lalo na yung katawan mo. Okay? Kaya nga ang sabi ko nga sa inyo, dapat sa loob ng 30 days, okay, ng radio silence, habang naka-deactivate yung account mo,
dapat yan nakatuto ka sa radio silence o sa self-improvement o sabihin na natin sa solution instead na dun sa nakatuto ka sa may drama ng breakup ninyo. Okay, kaya nga tuwing nagdadrama ka o namimiss mo yung ex mo o nag-iiyak ka dyan o sabihin na nating puro ex mo yung iniisip mo, okay, dapat nilalagay mo kaagad yung utak mo, dinadivert mo kaagad yung utak mo o yung attention mo dun sa mas importante, which is yung self-improvement. Kasi may 30 days ka lang bago ka mag-upload o re-upload ng photo o mag-reactivate na account. So kung sa loob ng 30 days na yun, puro drama ang inisip mo, puro kaartihan ang inisip mo, okay, tapos natapos yung 30 days at hindi ka nag-improve, then pag nag-upload ka ng photo dun sa may parte ng reactivation mo, which is yung photo ng may kasama kang mga kaibigan mo, tapos may katabi kang babae, di ba yung gagamitin natin doon sa radio silence, okay? Then hindi magiging maganda yung kakalabasan nito. Baga, paglabas mo, ikaw pa rin yun. Walang nagbago sa iyo. Okay, lalong-lalo na kung gagamitin mo na itong strategy na ito, itong bagay na ito, kung gagawin mo na ito, di ba? So kung mag-upload ka ng ganitong klaseng photo, ganitong klaseng video, masasablay ka. Okay? Kaya napaka-importante na kayo na mga nasa radio silence ngayon o nasa no contact ngayon, gusto kong maintindihan ninyo na sobrang critical o sobrang importante na nakatuto kayo dun sa self-improvement. Huwag niyong sayangin yung oras ninyo. 30 days lang yan. Magtimpi kayo. Itututok nyo lang yan dyan sa self-improvement ninyo. Okay? Nasa inyo. Okay, babalik niyo ex nyo o hindi. Okay? Again, ikinukwento ko lang sa inyo kung ano yung mga mag-work. Okay? Tinuturo ko lang sa inyo. Okay. So ngayon, ano ba kasi itong video na ito na photo and video na ito o klase ng photo and video na ito na pag in-upload ninyo ay paniguradong mapapa pingerol, okay, yung ex ninyo, kaya papa Jaxie boy, okay, yung ano ninyo, yung ex ninyo, okay, pwede kasi ito pang babae, pwede pang lalaki, okay, well, actually, lahat tayo, gaya ng sabi ko kanina, pwedeng madala dito. Okay? Matter of fact, lagi nyo ito na-encounter sa Facebook, sa TikTok, o sa internet, okay, o kahit ano pang social media platform. At ito ay walang iba kundi uri ng photo, uri ng video na sabihin na nating sexy. Okay? Hindi naman kailangan maging malaswa, okay, o sabihin nating maging nakatanggal yung mga saplot ninyo, okay, hindi naman kailangan maging ganyan, okay, pero as much as possible, gusto ko magpakita kayo ng maraming skin, okay, kung lalaki ka, maganda na sabihin na nating nakatopless ka, okay, yung wala kang damit, wala kang t-shirt, okay, tapos i-highlight mo yung self-improvement ng katawan mo, di ba, kaya nga importante yung self-improvement. Importante na sa loob ng 30 days, yun ang tutok mo. Okay, kasi kung di ngayon ang gagawin mo, sasablay ka. Kung mag-iinarte ka, okay, kalalaki mong tao, puro ka ngawa, puro ka reklamo. Tinulungan na nga kita, tinuturuan na kita kung anong dapat gawin, anong klaseng, kung ano yung solusyon, okay, pero nag-iiyak ka, tapos ngayon na natapusin mo na yung dapat mong tapusin, hindi mo tuloy natapos ng maayos, hindi mo tuloy magamit ng tama, okay? So, yun yung gagawin mo, okay? Mag-upload ka ng photo, okay, o video, okay, na kung saan sexy ka, okay, kita yung bagong chest mo, yung newly improved na katawan mo, maganda kung may abs ka, okay, well, di ko sinasabi na agad tutubo yan, pero at least man lang mag-improve, okay, tapos kapag in-upload mo ito, make sure na i-upload mo ito ng nasa isang kwarto ka, okay, na kung saan ay nag-iisa ka lang, tapos dim light, okay? Yung sabihin natin sexy yung mood, okay? Tapos mas maganda kung yung picture mo selfie ng nakahiga ka sa kama, katulad nito, katulad kong ganito, tapos kita yung buong katawan mo. Kaya kung di man buong katawan, at least man lang yung chest mo, katulad ng gantong kuha lang, okay? Tapos pwedeng nakaganon ka, tapos kita yung bicep mo, okay? Kung saan isa sa mga paboritong parte ng babae yan, okay, yung naka-flex yung bicep mo, tapos yung chest mo, maga. Okay, kumbaga, highlighted yung dibdib mo, na talagang, ano siya, nag-improve siya. Okay, maganda niyan, mag-push-ups ka muna, o kaya mag-gym ka muna, bago mo gawin itong bagay na ito. Again,
pwede mong sadyain, o kaya pwedeng basta mag-upload ka lang. Let's say, para lang sa'yo. Gusto mo lang mag-upload ng ganun. Okay? At dahil sabihin natin, para lang din sa mga, friends mo. Gusto mo talaga ipakita, nag-improve yung katawan mo. Gusto mo lang mag-upload para lang sa sarili mo. Okay? Pwedeng video, pwedeng photo. Okay? Pero, ang byproduct nga nito ay panigurado, tatamaan at maapektuhan yung ex mo. Kahit naka-block ka pa, o sabihin natin, alam mo na hindi kanya, iniisip mo na hindi kanya tinitingnan, panigurado, sisilipin at sisilipin niya yan. 100%. Hindi man agad, pero sisilipin at sisilipin niya yan. Pero yung pag-reach out niya sa'yo after niya makita yon, hindi rin agad-agad yon. Okay? Maapektuhan lang siya nun. Okay? Siguradong tatama at tatama sa kanya yan. Effect sa kanya yun. Yun nga lang, hindi ko alam kung agad siyang kukontak sa iyo. May ibang ganun, okay? O kaya katulad na sa akin, may iba naman na, at saka pati na sa mga client ko, okay? Well, may mga client din ako, at saka sa akin na nangyari na agad kumontak. Pero, may iba sa kanila kumontak naman after 1 week, ganyan, o after ng ilang araw, okay? Biglang kukontak, okay? Pero, one thing is for sure, talagang e-effect sa kanya ito. Maaakit at maaakit talaga siya sa photo o video na ito. Okay? Kasi karamihan sa mga client ko at saka sa mga nagamitan ko nito, kapag nagkita na kami, nami-mention nila itong photo na ito o itong video na ito. Okay? Well, actually, isa sa mga effective dyan is yung video din. Di ba? Parang pag nakakapanood tayo sa TikTok, sa Facebook, di ba? Ng mga sexy na, na lalaki o babae, di ba? Lalaki o babae ka man, di ba? Nadadala tayo doon, di ba? Napapareact tayo, lalo na nga kung kakilala mo pa ito, lalo na kung ex mo ito, di ba? Alam niya, hindi alam yung 100% na magwo-work ito eh. Dahil kayo nga inadadala eh, di ba? Pag nakakita kayo ng stranger na gano'n, lalo na ngayon, na alam niyang kakilala ka niya, pero may pakiramdam na parang stranger ka na sa kanya. Kasi matagal na kayo hindi nakikita, tapos nag-deactivate ka pa ng account mo, tapos iba na itsura mo, so may mystery na doon. Kasi parang ang dating ibang tao ka na sa kanya. Pero alam niya deep inside her, subconsciously, na ex ka niya. 'Di ba? So, yung mixture o yung combination ng may mystery dahil parang ibang tao ka na, iba na itsura mo, iba na yung aura mo. Tapos, sabihin natin, ang tagal nyo nang hindi nagkita, tapos nag-deactivate ka pa ng matagal na panahon, tagal nyo hindi nag-usap, okay? Tapos, i-combine mo yun doon sa sabihin natin, alam niya na dati rin naman kayo magkakilala, tas dati pang minahal mo siya, o dati kayo nagkaroon ng relasyon, di ba? So, napaka-effective nun, okay? Kahit kayo mismo, gamitan nyo ng logic, gamitan nyo ng critical thinking, alam nyo na sobrang powerful o sobrang effective nitong sinasabi ko sa inyo ngayon o tinuturo ko sa inyo ngayon. Okay? So, actually, sa to lang, sa akin, nag-work siya ng sobrang lupit eh. Sobrang effective. Lalo na sa mga client na nagtanong sa akin kung may magagawa bang ganitong klaseng strategy. Kasi pagka-coaching, marami ako tinuturo eh. Okay? Hindi katulad ng dito lang sa video, hindi ko maturo yung iba. And ito yung isa sa mga tinuturo ko sa kanila. Pag nagtatanong sila sa akin, bagay na kapag nagawa mo nga, is yun nga ang magiging effect niya. Parang pag napanood ka ng sexy na TikToker, di ba? O sexy na sabihin nating sexy na influencer, 'di ba? Sa mga sa Facebook o kaya sexy na sabihin nating mga video sa, hindi ko na masabi yung mga website, di ba? Basta yung mga ganun, di ba nadadala kayo? Di ba nagkakaroon tayo ng romantic effect dun sa mga bagay na yun. Kasi nga, yun ang nature natin. Di ba? Pag nakita tayo ng ganun, nadadala talaga tayo. Lalo na nga kung kakilala mo pa. Okay, doon naman sa mga babae, okay, yung pwede naman gawin is parehong bagay din. O kaya, mas maganda kung whole body. Okay, kung whole body yung magiging picture o video na ipapakita ninyo. Okay, bigyan nyo ng isang sexy. Lalo na kung sanay kayo sa sexy na photo. Okay, mga video. Okay, maniwala kayo sa akin. Madadala ang lalaki dahil ang lalaki ay sobrang physical. Okay? Lalong-lalo na kung gagawin ninyo yung sinabi ko kanina. Yung sa loob ng kwarto, nakahiga, tapos dim light. Okay, let's say dilaw yung ilaw, ganyan, o kaya pula, ganyan, okay, o kaya sabihin natin lampshade lang, tas nakahiga kayo sa kama. Okay, ngayon ang tanong, bakit ko ginagawa o gusto ko na mangyari na o ang style ko nasa loob kayo ng kwarto, mag-isa ka lang, tas nakahiga ka sa kama? Well, ganito lang yan. Gusto ko kasing pumasok sa pantasya niya o sa utak niya na maisip niya na
ano kaya o gaano kaya kasarap o ano kaya yung pakiramdam kung kaming dalawa yung nasa loob ng kwarto ngayon, okay? Tapos ganyan yung itsura niya. Okay, kumbaga ipinapakita mo sa kanya yung magiging experience o yung makikita niya o mangyayari sa kanya kapag kinonta ka niya o nagsama kayo sa kama. Okay? So, binibigyan mo na siya ng idea sa mga moment na iyon kung ano yung pwedeng mangyari sa inyong dalawa o yung kung ano yung pwedeng magkaroon siya pagka kumontak siya sa iyo. Tandaan niyo, matagal naman na eh. Diba? So, tagal na ng panahon. Tagal niyo hindi nag-usap. Ilang months na o sabi natin 30 days na. Tapos plus 2 weeks pa. Diba? So, ilang araw na yon. So, pakiramdam niya doon, parang okay lang naman siguro. Tagal na rin namin di nag-usap. Total, mukha naman siyang positive na sa emotions niya. Mukha namang di na siya galit sa akin kasi nung nag-upload siya ng photo noong una after 30 days, kung saan mukha naman siya masaya, tapos may kasama siyang mga kaibigan niya, tapos may kasama pang lalaki, di ba? Isa pa yun, maiisip niya yun, di ba? Na sino mo na yung kasama niyang lalaki o babae nino nakaraan, di ba? Kasi nag-upload ka nga eh, di ba? Ng photo after ng radio silence. So, mapapaisip siya na, teka muna, ganito itsura ng ex ko ngayon. Tapos may lalaki siyang kasama o babae siyang kasama nung nakaraan sa in-upload niyang photo. Baka mamaya yun na yung makakuha nito di ba? So matitrigger natin yung competition anxiety nitong ex mo dahil sa bagay na ito. Okay, tapos may elbugan pa nga siya. Okay? So i-upload mo yung photo na ito, mas maganda kung video. Okay, tapos kita yung buong katawan mo, lalo na kung babae ka. Kung lalaki ka naman, gusto rin naman talaga ng babae ng ex eh. Gusto niya talaga ng babae na may nangyayari sa kanya saka sa lalaki. Okay, sa kama. Maniwala kayo sa akin, hindi mga mga sabihin nating anghel o sabihin nating mga santa na hindi nila gusto yung yung basketball sa kama. Gusto rin nila talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Okay, kaya dapat lang na alam kong tinuruan tayo na hindi sila ganoon, pero katarantaduhan yan sa dami ng experience ko sa babae, sa dami na nakausap kong babae, sa dami ng mga babae na na-date ko, gusto nila yan. No, yun nga lang, hindi sila masyadong physical. Kaya nga maganda kung ang i-upload mo is photo na may storya siya, magay na sa kama nga, tapos may dim light yun, para ma-imagine niya. Okay, and mas maganda kung makakapag-upload ka rin ng video. Okay, kung video, mas okay. Kasi may dating talaga yun sa kanya. Maniwala kayo sa akin, tinan nyo, pagka ang babae nakakapanood ng video, kaya photo na sexy yung lalaki, gwapo yung lalaki, di ba, napapasigaw pa siya minsan, o kaya napapabiro pa siya na sarap naman, di ba, ganun. Kasi gusto rin talaga nila yan. Iba nga lang impact niyan sa babae, o sa lalaki. Lalaki talagang mas maglalaway, kasi physical tayo eh. Pero pag babae, kailangan mo pa na storya, kaya mas effective para sa akin na video. Okay? Sa babae, kahit photo lang, okay na eh. Kunyari, kung babae ako, ang i-upload ko is photo lang. Kahit paano, effective na yun. Kasi nga, lalaki yung inaakit niya. Okay? Pero kung lalaki ka, mas okay kung video yung i-upload mo para medyo may storya. Lagyan pa ng background music na sexy. Tapos papakita mo yung katawan mo. Tapos pwede nagsasalita ka lang kunyari. Hindi mo naman sinasadya. Hindi ka naman nangaakit. Pwedeng pasimple lang kunyari. Okay, nagsasalita ka lang. Pero again, sa inyo yan, kung sasadyain nyo o hindi. Hindi ko kayo pinupush na gawin ito na sadyain para sa ex ninyo. Kung gusto lang ninyo, okay, magiging effective to talaga. And mas maganda, huwag mo sadyain. Gawin mo to para sa sarili mo, gawin mo to para sa mga kaibigan mo, sa mga ibang tao, para sa ilang. Gusto mo i-upload, okay? Okay, dahil, yun nga, one thing is for sure nga, pag nagawa mo yan, is magiging effective nga siya. Pero ayokong sadyain ninyo. Ayokong pilitin kayo na gawin ninyo. Okay, kung gusto lang ninyo. Okay, ito yung itinuturo ko at napatunayan ko na effective talaga. Dahil kahit sa'yo gawin ito, di ba? Ikaw man, mag-upload ng ex mo ng ganito, maglalaway ka rin, di ba? O kaya makapanood ka ng isang sexy na lalaki o sexy na babae, maglalaway ka rin, di ba? Lalo na kung kilala mo pa ito, alam mo na pwede mo siyang kontakin. Lalo na kung alam mo na ikaw pa yung nang iwan sa kanya at alam mo na kahit paano, nagustuhan kanya before. Matter of fact, naghabol pa nga siya ng kahit paano sa iyo. Di ba? So, ang laki nung chance na pwede ka talaga niyang kontakin. Parang kunyari, si Ivana Alawi, nakita mo, nag-upload siya ng ganyang klaseng picture o ganyang klaseng photo. Pero, hindi naman kayo magkakilala. So, pagkatapos mong panoorin yung video niya, alis ka lang. Di ba? Hindi mo lang siya papansinin. Though, gusto mo siyang kausapin, yung iba, di ba? Nagja-jack and poy pa kay Ivana Alawi, di ba? Pa. Diba? Iba nagaganon pa. Okay? Pero of course, hindi mo siya pwedeng kontakin kasi hindi mo kayo magkakilala. Hindi mo naman siya ex, hindi mo naman siya iniwanan, hindi mo naman siya natikman minsan. Diba? Pero kung alam mo kakilala mo siya at
ikaw pa nga yung iwan sa kanya at alam mo kahit paano minahal ka niya talaga, tapos naghabol pa siya ng konti, then lakasan loob mo, di ba? Kontakin mo yan, isipin mo, ganyan kaganda, ganyan ka-sexy ngayon, di ba? Tapos, o ganyan kagwapo ngayon, tapos alam mo na pwede mong kontakin at minahal ka, di ba? So, yung elbow, yung romance na nararamdaman mo, init ng katawan mo sa mga oras na iyon, plus dun sa sabihin nating idea na alam mong okay naman kayo, kakilala mo siya, yung dalawang bagay na yun, deadly combination yon. Okay? Magpupush yun o magmomotivate yun sa kanya para mag-reach out sa iyo. Okay? Sa totoo lang, pag nagkita kayo niyan, ihanda mo. Pero, pagdating dun sa balikan, malaki rin ang tulong nito. Okay? Pwede rin talaga mangyari. Nasa sayo na yan. Okay? Kung ibabalik mo o hindi. Pero most of the time, talagang ang effect nito is yung may mangyayari talaga sa inyo. Okay? Manggigigil talaga yan. Okay, talagang mag-iinit yan. Parang tayo nga, di ba, pag nakapanood tayo ng ganyan. Okay, and also at the same time pala, wag tong gawin ng paulit-ulit. Okay, maganda kung gagawin mo ito ng isang beses lang. Okay, or kung gagawin mo, siguro mga max of 2 times sa isang buwan. Tapos magkahiwalay ng linggo. Okay, o kaya gawin mo ng 2 weeks, 2 times pwede na. Wag mo nang gawing lalampas pa doon. Okay, pero after ng month na yon, nung unang beses mo itong ginamit, pwede mong gamitin ng hanggang maximum of 3 na. Okay, pero ako, naniniwala ako, unang upload mo pa lang may effect na kaagad eh. Lalo na kung mag-upload ka pa ulit ng pangalawa. Pero pangalawa, syempre iba na. Pero same idea, same nature. Okay, parehong style. Pero wag yung parehong nakahigala sa kama, tapos sa isang kwarto. Okay, kumbaga, bigyan mo siya ng ano palagi, ng imagination na kung magkasama tayo, tapos ganito yung itsura ko. Ang sarap, di ba? Parang gano'n, di ba? Siguro magkasama tayo ngayon sa kwarto na to. Tapos ganito yung itsura ko. Ang sarap, di ba? Come here. Come and get it. Parang gano'n yung dating. Okay? So, gano'n lang kadali. Again, nasa inyo yan. Gusto ninyong gawin o gusto ninyong sadyain. Okay? Pero one thing is for sure, mag-work at mag-work ito. Kaya napaka-importante na tumutok din kayo ngayon sa self-improvement. Okay? Improve yung mga sarili ninyo. Dahil nga sa totoo lang, wala naman talagang ibang powerful na strategy o bagay na sabihin natin magpapaakit sa ibang tao, kundi of course, ikaw din. Okay? Good luck!